Praise God. Salamat po sa buhay po ng ating pastora dahil po sa kanyang preaching, natatamaan po ako lagi noon. Kaya ito po, binago niya. Amen po ba? Pumalakpak po yung mga binago ng Diyos dahil sa buhay ng ating pastora. Dahil po yung David ng Gaya. Amen po ba? God bless you, Pastora Josie Hernandez. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga po inyong mga katabi. The power of determination. Determination determines direction. If we are determined to do something, it will show on our choices and our actions. Amen? So, ngayon, kung tayo ay determinado sa isang bagay, mga kapatid ko, dapat, ang higit natin maging determined tayo ay ma-develop tayo yung ating potential. Lagi natin naririnig to. Our potential is a gift from God. But what we do with our potential is your gift to God. Amen? So now, we must develop to the fullest extent the potential that God has given us. Tandaan natin ito, that great people are just ordinary people with an extraordinary amount of determination. Great people are ordinary people. Pareho lang natin sila, pero bakit sila naging great? Because they have an extraordinary amount of determination. Or a hero is not a man that is braver than anybody else, but he is braver 10 minutes longer. Pare-pareho tayo nasisigay, di ba? Pare-pareho natin gusto magtagumpay. Pero ang tanong, sino ang tumatagal? Tanungin niyo katabi mo, tatagal ka ba? Amen? So kailangan hanggang matapos ang laro, nandun ka. Amen? Hindi yung mga nagsisimula ang nakakamit ng medalya o ng trophy. Sino? Yung nagtatapos. Amen po ba? So, the key to achieving our dream is determining not to quit. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Hindi tayo mag-quit. Kahit ano ba mangyari, hindi tayo mag-quit. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Basahin natin to. Kung sa harapan mo, parang ikaw ay nasa kalagitnaan ng malaking Red Sea, o sa kalagitnaan ng malaking bundok, o giants, di ba? God will make a way where there seems to be no way. Pero tingnan natin kung ano yung dinanas si Paul. 2 Corinthians 4:8. Basahin natin. 2 Corinthians. Tamang Tagalog. Ginigipit kami sa kabila-kabila. Kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsa'y nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Ginigipit, ngunit di nagagapi, nag-aalinlangan, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Maraming kumigipit sa atin, hindi lang yung naniningil ng utang. We are hard-pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not despair. Ano yung sabihin ng despair? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng despair ay to be utterly without a way. Amen. To be utterly without a way. To be quieted, a loss, or without resources. Yun ang despair. Pero ang sabi ni Paul dyan, we are perplexed, but not despair. Sino mga in despair dyan? Ano mo yun? Maraming cause ng despair. But, sabi ni Pablo, kahit ginigipit kami, kahit nagugulumihanan kami, dumaranas sa maraming hirap, hindi kami magagabi, hindi kami mawawala ng pag-asa. Why? Because even if we couldn't find a way out, Jesus promised us that He is the way. Amen? I am the way. So kung iniisip natin, there's no way, He is the way. Sabihin nga natin, He is the way. He is the way. Tingnan natin kung ano nangyari kay Moises.
Imagine niyo yan, pero kakaiba yan. God can turn the Red Sea into a super highway. Amen? Kung gugustuhin mo, it depends on your faith. God parted the Red Sea. Ano nangyari in Exodus chapter 14? Hindi ba tumawid ang mga Israelita? Pero bago sila tumawid, nasan sila? Nandito. Sa harapan ng dagat. Wala na sila pumuntahan. Di ba? The Red Sea. Ano nangyari? Umiyak si Moises. Pero ano sabi ni Lord? Do not cry to me. Tell the Israelites. Tell the children of Israel. Umiyak si Moises. Di ba? Pero ang sabi ni Lord, tell the children of Israel, go forward. God will part the Red Sea if we just move forward. Amen? Kumisa kasi, pag nasa harap tayo ng problema, ano ginagawa natin? Mapagpunin ko yung mic ko, nawawala-wala. Hello. Amen. Noong nagsisimula tayo ng gawain dito, wala tayong kahit ano. Amen? At ang mga problema natin ay, ang lalaki nandiyan sa aming harapan. 24 years old pa lang ako noon. Ganun na itsura ko noon. Ganun pa rin ngayon. Alam niyo ba, ang aming mga hakbang noon ay nasa si Pastora Amy. Dalawa kami noon, kasama namin si Lizelle, nasa Canada na. Ang hakbang namin noon, alam mo yun, yung parang, hindi namin alam eh. At nakakaba, yan ang hakbang namin. At kung minsan, bakit? Kasi mali eh, di ba? Hindi pa namin alam, batang-bata pa ako noon at hindi naman ako pastor sa Pilipinas. Nakakapagturo-turo ng konti, Bible study. Sa song leading talaga ako, yung ministry ko. Nakakapag-SDS, pero hindi ako nagpapastor. So hindi namin alam, pero mga kapatid ko, if we just move forward, God will part our Red Sea. Your Red Sea, my Red Sea. Amen? Kung magpapatuloy ka lang. Huwag tayong natutuwag. Move forward. He can turn the Red Sea into a super highway. Kung gugustuhin mo, sinasabi niyo, gabot ko mga problema niya sa buhay, just move forward. Walang urungan. Amen? Sabihin mo sa akin mo, walang urungan. Walang urungan. Sabihin mo ulit, walang ayawan. Walang ayawan. Walang ayaw. Ang hirap kasi, alam mo mga bata, pagka natatalo, ayaw mo na. Diba, alam mo mga bata, hindi na tayo mga bata ngayon. Ang mga bata, pag nabibigo, uwi na. Diba? Natalo sa laro. Diba? Ano, uwi na, ayaw na. Di ba nakakabawi yung isa? Ayaw na, ano mo yun? Pero hindi ka na bata. Sabi mo sa term mo, hindi ka na bata. Hindi na tayo bata. Amen. So, move forward. Magpatuloy tayo sa direksyon na gusto ng Panginoon na lakaran natin. God makes a way. Pero kailangan tayo maging aggressive. Ano yung sabihin ng aggressive? Sinong marunong maglaro ng chess? O, hindi ba sa mga laro, ano ang mas mainam na tira? Defensive o offensive? Boxing. Sino marunong boxing? Di ba? Walang boxing yung mga asawa niyo. Hindi ba ano mas magandang tira? Offensive o defensive? Yes! Baka mamaya, ano ang gusto na kaaway? Nag-jablo? Lagi na lang tayo defensive. Pagod na pagod tayo, di ba? High-ilag sa tira na kaaway. Eh, kailan katitira na matindi-tindi? Hindi ba, ano mo yun? Maraming tao, inuubos ang lakas, kaiilag, pero hindi tumitira. Ano mararating mo? Napagod ka kaiilag, pero kaaway mo, ano, o yung kalaban mo, diba? Eh siya maraming offense, eh ikaw puro defense. Hindi ka makascore. Ewan mo ba? Pero kung usapan itong offensive ay hindi sa pakikipaglaban sa mga kapatid o sa tao. Ang ating kalaban ay hindi mga tao, amen? Kundi ang gawa ng mga kaaway. So, gumagawa ng mga kaparaanan si Lord, but we must be aggressive. Hindi na tama na lagi tayo pinanghihinaan ng loob, lagi na lang tayong duduwag-duwag, lagi na lang tayong, halimbawa, kung maharap sa problema, may kinakaharap na problema, aayaw na tayo.
be aggressive, be bold. Yun ang utos ng Panginoon kay Joshua, di ba? Be strong and be of good courage. Magpakatatag tayo, magpakatabang tayo at magpakalakas. Ano pa? Keep ourselves stirred up or strengthened. Minsan yung mga tao gusto na lang lagi silang ina-encourage. Alam mo yun? Ay, encourage mo naman ako. Alam mo, darating sa point na walang nai-encourage sa'yo. Anong gagawin mo? Pupunta sa church. Basta lagi mo kami encourage pag wala ka na. Sino na mag-encourage sa amin? We must keep ourselves stirred up. Alam niyo ba si King David, nung dumana siya ng kahirapan ng kalooban, bakit? Nilusog ang kanilang kampo. Kinuha lahat, bihag. Lahat ng hayupa nila, ang mga asawa nila, anak nila, walang matira. At alam mo kung anong ginawa ng mga tauhan niya? Gusto na siyang batuhin. Umiyak sila hanggang sa wala na silang lakas na maiyak pa. Bakit? Wala lahat. Gusto siyang batuhin. Pero ang makasabi niya sa 1 Samuel 13 verse 6, David strengthened himself in the Lord. Ito mahirap minsan eh. Wala nang nag-encourage sa'yo, dinidiscourage ka pa. So ano gagawin mo? You must strengthen yourself in the Lord. Amen po ba? Strengthen yourself in the Lord. Hindi kailangan merong mga taong laging inaabangan natin para mag-encourage sa atin. Eh paano kung wala? Linggo lang tayo nagkikita-kita dito. Paano kung walang load? Hindi maka-text. I-encourage mo naman ako, Pastora. Strengthen yourself in the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, strengthen yourself in the Lord. Huwag na tayo maghintay ng mga kapatid para i-encourage ka. Siyempre, tama ang encouragement. Ini-encourage ko kayo na laging magbigay ng mga encouraging words sa mga kapatid kasi mahalaga yon. Pero kung dumarating ka sa mga discouraging moments, nag-iisa ka, Miyerkules, di ba? Wala kang matawagan, wala kang pan-text, wala kang load, wala kang makuhanan ng load. Nasagad, hirap nun, ano? Strengthen yourself in the Lord. Makakatagpo ka ng lakas mula sa Kanya. Siya lang naman talaga nagbubuho sa atin eh. Alam mo yun? Umiyak ka kay Lord. Habang nandun ko sa loob ng inidoro, doon lang naman pwedeng umiyak eh. Di ba? So we must keep ourselves stirred up. Lagi mo encourage ang sarili mo kung wala nag-encourage sa'yo. So sa mga panahon na wala tayong mga natural resources, kamukha ano sinabi ko kanina, nung nagsisimula tayo, wala tayong kahit ano. Ako lang, at saka si Pastora Amy lang. Tapos nung na-meet ko si Lizelle niya, kaibigan ko, high school pa lang kami, nandito na siya, sabi ko, tulungan mo kami. So siya ang first member namin. Tatlo kami. Wala kami kahit ano. Wala pa kami gitara noon. Hanggang sa unti-unti, bumibili, paunti-unti. Alam mo yun, we don't have any natural resources. At ano pa, merong mga aggravating situations. Alam mo yun, yung mga sitwasyon na parang ang hirap na humahadang sa'yo para makapagpatuloy. Mga taong sumisira ng loob mo. May mga tao bang nakakasama ka ngayon na parang laging nakakainis o laging sinisira araw mo? Meron ba? Pero alam mo, you need to keep yourself strengthened or stirred up in the Lord if there are aggravating situations or people around you. Nung bago tayo nag-process, ang dami nating problema, di ba? Isa-isa ko dito. Hindi tayo makapag-open ng bank account. At alam mo ngayon, praise God, yung pastora na nalapitan natin, kasi every time na nangangailangan tayo, pray tayo kay Lord, hindi tayo makapag-register muna, nag-provide si Lord ng tutulong sa atin, sila Bishop Alog, nakapag-register tayo. At nung nakapag-register na, walang makatulong sa atin para makapag-audit, alam mo, biglang dumadating. Alam mo yun, every time that we pray and every time we have a need. Napansin nyo ba? Every time we have a need, nagpo-provide si Lord ng mga tao. At itong mga taong to, hindi naniningil. Pero hindi dahil hindi sila naniningil, hindi natin sila pagpapalain. Amen. So, syempre, alam mo yun, in-audit yung ating pera, yung ating financial report ng walang bayad. At tapos na po. At nakausap niya rin niya ang auditor, at okay na. Kaya lang, hindi tayo mapag-file. Palagpakan natin ang mahirap muna. Hindi na natin maipayag pa sa ngayon kasi mauubliga tayo magbayad ng tax na nagkakahalaga ng 11,000 Hong Kong dollars. Sapagkat ang pera po natin ngayon ay pumapatakta ng 100,000 na higit. Palagpakan natin ang Panginoon. Nung nagsimula
tapat, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Mga kapatid ko, if God sees every one of us are faithful, magpapala siya. Pero kung makikita niya hindi tayo tapat, yung bahagi natin, hindi natin ibinibigay. Kamukha sinabi ni Sister Melody kanina, ako nga lang, may sarili akong problema eh. Hindi ko pa yung problema ng church. Pero pag nakita ng Panginoon na tapat ka, kahit may mga problema ka, yun yung sinasabi ko. Tapat tayo sa Panginoon, so dapat natin ibigay para sa Kanya. God will bless you and His church. Hallelujah. Palakpakan natin muna ng Panginoon. So, konti na lang. Ang pag-pray na lang natin, pag-pray natin ma-aprobahan na yung ating tax exemption. Ngayon ko pa lang isasubmit yung financial report. So, kailangan maging mabilis yun. Kasi by August, ilan po na lang? 4? By August, magpaprocess na po tayo. Huwag niyo pong iwawala sa mga panalangin niyo yun. Sabi ko, Lord, di ako matatakot. Basta kahit anong mangyari, alam ko yan ang kalooban mo. Amen. Amen? And we need to strengthen ourselves when we need to give up something. Talagang sa buhay nating mga Kristyano, you need to give up something. Diyan nahihirapan ng marami. Ba't ba kailangan mag-give up? You know why? Kasi hindi lahat ng iniisip mong gusto mo ay makabubuti sa'yo. At hindi lahat ng mga nasa iyo ay nakakapag-add up sa iyo. Amen? Sabi sa Mark chapter 10, 29 to 30, there are really seasons of giving up. Paborito-paboritong verse ko to. Nung bata pa lang ako nagsimula mag-commit sa Panginoon. Anong sabi rito? So Jesus answered and said, pero sabi ni Peter kasi, sa verse 28, then Peter began to say to him, see, we have left all and followed you. Sabi niya kay Jesus, iniwanan namin lahat, Lord. Sabi ni Pedro, at sinundan ka namin. Eh ano naman ngayon kung meron kami? Ano mapapala namin dito ngayon? Alam mo kung ano sabi ni Jesus? Assuredly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, for Jesus Christ's sake, and the Gospels. Ano sabi sa 30? Who shall not receive 100-fold? Ano daw po matatanggap? 100-fold. Ano daw po? 100-fold. 100-fold.